ang pre-trib ay hindi po ito yung pang-unawa ngayon ng mga typical na Kristiyano, na ang pre-trib ay ito yung sinasabi na pre-tribulation, na ibinilang nila yung 7 years na yan ng katulad ng number na visible na number natin, na 1 year is 365 days, and 365 days is times 27. So kapatid, hindi po ganon. Ito po ay kasaysayan po ito. Ang 7.5 years ay history po ang makukuha po natin ang bilang po nito way back din sa mga kasaysayan po ng mga paghahari. At ito nga po ay pinaliwanag na rin po ito doon sa ribulto po ni Nebuchadnezzar, no? Na kung paano po natin mauunawaan yung revived Roman Empire, magmumula po ito doon sa Old Babylon o doon po sa Old Roman Empire, na kung saan ay nakita po natin kung paano po sinakop na ang mundo. Doon pa lang po sa panahon po ni Nimrod, kung naiintindihan po natin, sa Book of Genesis, doon pa silang pagkakaisa. Amen, Pastora Emeline. Sa panahon pa lang ni Nimrod, nang si Nimrod po ay nagtayo po sa Sinar ng city ng Babel, ay nagkaisa na po sila. Nagkaisa na po sila. At doon po ay pinutol po ng Diyos yun, yung panahon na yun, na kung saan ang gusto nila ay matapos yung city na yun, na pataas ng pataas, ng pataas ng pataas, na sumisimbolo po ito ng muli isang pagmamalaki na naman sa Diyos ni Satanas sa Panginoon. Kung sa langit nagmalaki itong si Lucifer, dito sa lupa muli ay ibig na naman ni Satanas na magmalaki na naman sa Diyos. Kaya ang Panginoon kinat off yun, hindi natuloy yung Tower of Babel, at pumasok na naman si Satanas sa mga paghahari ng mga imperyo Romano, at ngayon ito na namang Roman Empire na naman na ito ngayon, ang tulis na naman, at ito na naman ang gusto na naman kapangyarihan, na abutin na naman ang kapangyarihan na naman ng Diyos. Ngunit pinutol ito ng Diyos. At ngayon, mga kapatid, naniniwala ko sa sinasabi ni Pastora Emeline na yung rapture is imminent ito. Anytime pwede itong mangyari sa panahon natin ngayon. Hindi na po ito yung magbibilang ka ng taon or what. Dahil, kumbaga, sa akin pong pagkakaunawa, pinakikinggan ko po si Pastora Emeline, ito yung panahon na talaga nasa peligro. Ito na talaga yung panahon na nasa peligro na tayo. Ito yung panahon de peligro. Tayo na po yung pinaka-worst at pinaka-worst at worst sa lahat ng mga generations na mga nangyari at mga sinaunang panahon. Noong unang panahon, ang deception na ginawa ni Satanas at ang pagpatay ay naganap na po. Ngayon, ang Kristiyano po, hindi po ito literal na basta pinapatay na lang po ngayon sa katawan. Ang pagpatay po ngayon ni Satanas ay kaluluwa. Nagkakaintindihan po ba tayo? Noong unang panahon, nanindigan ang mga Kristiyano na matay sila, na ang kanilang kaluluwa ay hindi po patay. Pinatay ang kanilang katawan, ngunit ang kanilang kaluluwa ay buhay. Pero ngayon po sa panahon po natin ito, Diyos ko, Panginoon kong Hesukristo, ang Diyos ang nag-guide kay Pastora Emeline sa kanyang itinuro po ngayon. Mula po doon sa mga kwarta na pinakita po natin, mga kapatid, nakita natin kung paano pong humihiga sila sa salapi. Meron po tayo dito ang Pastora Tess na siya po ang nagpapaliwanag patungkol dito sa mga witchcraft. So, iba ang pananaw. Kami dito, ako, iba ang aking assessment. Si Pastora Emeline, may nakikita siyang ibang view. Si Pastora Tess, kaya makikita mo yung angle ng mga Kristiyano kahit saan kaming side view, back view, front view, kahit saan. Sa side view, kahit saan kami tumingin, magtatagpo kami sa gitna. Eschatological ang eschatology, no, na subject ang itinuro ni Pastora Emeline. Sa atin po, end times, last days, at kay Pastora Tess, spiritual na deception, ito po yung mga witchcraft. Pag pinagsama-sama po natin ito, mga kapatid, makakabuo tayo ng idea na talagang tama ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. At tama yung sinabi ng Korean pastor na yon, 1,000 is to 1 ang masisave. Pwede mo magdagdag?
Sa 1,000, opo kapatid, natawa. Kasi sinabi mong 1,000 to 1. Noong 1930, Opo. ang Christian po ay 10.5 million. Mhm. Sa 2025, 3 years from now, ang Christian po ay 8.4 na lang. Hallelujah. Out of 7 billion. According to the survey po to noong 2016 ng England, ang England ang nag-survey ng 2016 na ang Christian sa pagdating ng 2025 ay 8.4 na lang po. Mas marami pa ang tao sa arena kaysa sa Kristo. Marami nang nanlamig, Pastora. Kasi po yan, At yung falling na- away. Yes. Ito yung sinabi ng Panginoong Pastora Emeline, yung Yes, totoo ang propesya po, no? tunay. Tunay po. Kaya po mga kapatid, ang mensahe po ngayon ng salita po ng Diyos ay napaka-solid. Solid na po ngayon. Kumbaga sa metal, ito na yung pinakamatigas sa lahat po ngayon, sa panahon po natin ito. Ang pinakamatigas po ngayon ng pangangaral ay itong panahon po na ito. Dalawa na lang ang pinagagawa sa atin ng Diyos. Magpakatatag. Magpakarunong tayo, magpakatatag. Ibig sabihin, talagang panindigan mo na itong pananampalataya mo. Panindigan mo na talaga ito. Nagkakaintindihan po ba tayo mga kapatid? At magbagong buhay. Magpakatatag at magbagong buhay. Magpakatatag, magbagong buhay. Magpakatatag, magbagong buhay. Pag isa rito ang lumusot, gusto mo lang magbagong buhay, pero yung pagpapakatatag wala, mabubura ka sa aklat ng buhay. Dahil yung pagbabagong buhay mo, wala kang paninindigan, at ang karuwagan ang papasok. Papasok yung karuwagan, yung iyong salvation na wala. Nagkakaintindihan po ba tayo? Nawawala po yung kaligtasan dahil yung pagpapakatatag na sinabi ng Panginoon Kristo sa anumang paraan sinabi ng ating Panginoon, huwag kayong padadaya. Saan tayo nadaya? Nadaya tayo sa karangyaan. Number 1 yan. Pinadama tayo ni Satanas sa mga naganap sa mundo na pag-unlad ng ekonomiya, pag-unlad ng industriya, pag-unlad ng edukasyon, pag-unlad ng kabuhayan at teknolohiya. Ito yung final destination ng mundo, yung technology. Dahil sa technology, nandito na ang lahat. Witchcraft, andito. Andito yung artificial na faith. Ito yung fake na faith. Andito na po yung artificial na tao na makikita mo, akala mo tao pa ang kasalamuha mo. Artificial na rin ang pakikitungo ngayon ng tao dahil po hindi na po ang isip nakapokus sa Diyos. Kaya pakatandaan po natin mga kapatid, ang DBS, hindi tao ang nagtayo. Hindi tao ang nagtayo nito. Wala tayong pasimula pong gawain ito. Wala na pong ibang mensahe ang Diyos kundi basagin ang lahat ng Diyos-Diyosan, ang lahat ng reliyon, ang lahat ng mga paniniwala patungkol sa ibang Diyos. At ang ini-insist ngayon ng ating Panginoon, mag-focus tayo kay Kristo, pag-aralan natin ang salita ng Diyos at ating pagbulay-bulayan ito, araw at gabi, manalangin at ipamuhay ang salita ng Diyos. Hanggang sa dumating ang ating Panginoon, andoon yung mga warning sa Biblia, paano tayo magpapakatatag, anong iba't ibang deception ni Satanas, lahat kumpleto po ang Bible mga kapatid. Kaya kapag ang Biblia ay hindi pa po natin ito binasa na mabuti, at hindi po natin ipinamuhay ang lahat po ng nakatala po sa banal na kasulatan, at marami tayong mga katuruan ngayon na pinaniniwalaan na Holy Spirit na lang, hindi na si Jesus, Ama na lang,
wala ng Holy Spirit, wala ng Jesus, at si Jesus lang, walang Espiritu, hindi nag-i-exist ang Holy Spirit, hindi na nag-i-exist ang Ama dahil si Jesus lang. Alam niyo mga kapatid ko sa pangalan ni Jesucristo, huwag po nating papalitan kung ano nakasulat po sa Biblia. Kung ang sinasabi ng Biblia ay isa lang ang Diyos, después isa lang ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin na hindi nag-i-exist ang Ama, ang Espiritu Santo, at si Jesus Christ. Iisa ang Diyos. Iisa ang Diyos. Pero pinalitan ito ng relihiyon. Meron sumasamba sa Ama, may sumasamba lang sa Anak, may sumasamba lang sa Espiritu. Kaya po, ang isip ng tao ay na-scattered at kinuha ito lahat ni Satanas, ang lahat ng mga ideolohiya ng mga taong ito. Kung ano man ang kanilang mga pinaniniwalaan patungkol po sa salvation. At ito muli, ginagather natin ito dito sa DBS. Muli, pinag-iisa natin, ibinabalik natin, yung ibalik natin sa tamang hulma ang salita ng Diyos. Isang Diyos na lumalang sa lahat ng bagay at siya rin ang Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at walang ibang mensahe na ibinigay si Kristo kundi ang ipangaral ang kanyang kingdom, ang kaharian ng Diyos. At paulit-ulit na pinapaalaala sa atin ng Panginoon, walang makakaparoon maliban sa Kanya. At ang Kristong ito, ang salita ng Diyos. At ang salita ay Diyos. At ibig ng ating Panginoon na iukit ang salita na ito, si Kristo sa ating mga puso. Hindi mauukit ang pangalan ni Jesus sa ating mga puso kung ang ating mga isipan na hindi po marireborn. Kailangan magkaroon po tayo ng transform mind. Seryosong pagbabagong buhay. Seryosong pananampalataya, seryosong pagganap. Kaya nakakalungkot po, totoo, alam nyo yung salita ni Pastor Emily na muli at muli nararamdaman, kasi Pastor Emily nararamdaman niya kung paano sinasaksak ang puso ng Panginoon. At ang Diyos ay nasasaktan, hindi sa mga unbelievers, hindi sa mga taong papunta na nakadestino na sa impyerno, hindi po. Hindi ka masasaktan kahit na anong sinasabi ng iyong kapitbahay. Pero mas masakit pag sa sarili mong sambayan may naririnig kang laban sa iyo. At ito, ang nananakit sa puso ng ating Panginoon, ang kanyang totoong mga anak. Paano natin nasasaktan ng Diyos? Lahat ng binanggit at itinuro ni Pastora Emeline, nahulog na lahat ang tao doon. Lahat sa pasimula. Mga kapatid, inuulit-ulit ko to. Panuorin mo ito ng 10 beses itong gawain ngayon. 10 times panuorin mo ito. Napakapurol ng kaluluwa mo pag hindi pa naintindihan to. 10 times. Panuorin mo ito ng paulit-ulit. Over and over and over. Again and again. Kailangan mo itong maintindihan. Kailan pa kayo magbabalik loob sa Diyos, mga Kristiyanong nakatingin sa pera? Kailan pa kayo magbabalik loob sa Diyos, kayo mga Kristiyanong nakatingin pa sa inyong mga pamilya? Kailan pa kayong mga Kristiyano magbabalik loob sa Diyos na nakatingin kayo sa inyong sarili? Kailan? Kailan pa kayo magbabalik loob sa ating Panginoon? Na tila ang iyong iniisip, kapatid, ang buhay mo ay napakahaba pa. Nasa huling-huling na po tayo ng orasan. Kung inyo pong naiintindihan yung pagbibilang ng calculation ng numero ng 490 years na yan, tama po ba, Pastor Emily? Na kung saan po sa Book of Daniel,
hanggang kay Jesus Christ, hanggang sa mga apostol, hanggang po ngayon sa panahon po natin naglakbay ito. Old Testament. Doon pa lang sa Torre ni Babel. Hallelujah. Ang pananakop, grabe ang pagsusumikap ng demonyo na masamang espiritong ito. Pero, hindi niya naitumba ang mga Kristiyano sa anumang paraan ni... hindi nawala ang Kristiyano, ngunit marami ang napatay. Hindi nawala ang pananampalataya ng mga Kristiyano, ngunit marami ang nagbuwis ng buhay. Pero sa panahon nating ito, buhay pa, patay na. Buhay pa ang Kristiyano ngayon, ngunit patay na ang kaluluwa sa Diyos. Mga naglalakad na lang po ang ngayon, ngunit patay na. Makikita mo sa pulpito, maaangas. Napakaaangas. Ang tawag ko dito, pakaskas. Pero pagdating sa talagang pagsubok na sa pananampalataya, number 1, pagsaway. Sasawayin natin itong mga espiritu ito, bagsak na sa test. Saway pa lang yun, ha? Walang dugo na tumulo roon. Ni karayong walang tumusok sa katawan niya. Sino ang hindi manggigigil kay Satanas na sa tagal ng panahon na nakatayo ka sa pulpito, isa ka palang huwad? Sino ang hindi manggigigil sa demonyo, sa totoong mga anak ng Diyos? Na sa tinagal-tagal ng panahon na marami kang church na hinawakan at napakarami na ng mga taong dumaan sa buhay mo sa pagpaniniwalang Kristiyano ka. Saan mo dinala ang mga kaluluwang ito? Hayop kang Satanas ka. Nasaan ngayon ang mga kaluluwang ito na kamakampung kayo ng demonyo? Na nagkakatawang taong kayo, mga animal kayo? Mga demonyo kayo na hinubog na mukhang tao na mga hayop kayo sa pulpito. Kayo na mga tisod at matitisurin, kayo ang bunga ng mga huwad at mga peste ng mga pastor at mga impostor sa pulpito. Hindi totoo ang mga pastor ninyo. Dahil kung totoo mga Kristiyano na tumayo sa harapan ninyo, hindi sana ganyan ang inyong paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Sana noon pa, matatag na kayo, malakas na kayo, matapang na kayo, hubog na kayo. Nasinsay na sana ang inyong pananampalataya. Sana lahat ngayon ay ginagamit na ng Diyos. Patunayan na hindi ito ang mga pastor na nangaral sa inyo. Pagsisihan ninyo ito. Mahabang panahon kayo nakikinig sa kanilang mga pangangaral. Ngunit hanggang ngayon hindi na ituwid ang inyong pag-iisip. Diyos ko, Pastor Emeline, salamat dumating ka. Kasama ka sa gawain ng DPS. Amin. Sa Diyos ang papuri. Nagsumikap din si Satanas, Pastora Emily, na mawala ka rito. Pero, nanalangin ako sa Diyos. Ito lang sinabi ko, totoo ito. Panginoon, lahat ng mga totoong anak ng Diyos, anak mo, dito hindi mawawala kahit na hilahin pa ng demonyo. Kaya na mag-message sa akin si Pastor, lagi nagre-register sa mukha ko yung mukha ni Pastor Emily sa akin. Pero hindi ako makagawa ng move. You know why? Sabi ko, ayoko na may makita si Satanas
Satanas ka! Kahit konti, hindi kita bibigyan ng butas. Na may makita kang dahilan para mo ako balyahin. Hihintayin ko na ang Diyos ang kumilos. Kaya na mag-message sa akin si Pastora Emily, sabi ko, to God, all be the glory. Pastora Evelyn, manatili po tayo. Back to back po tayo dito. Yang karunungan na binigay po sa inyo that is amazing. Amin, Pastora, sa biyaya ng Diyos. Magpatuloy tayo. Meron ka na wala ako, at meron sila na wala sa akin. Meron sa inyo na wala sa amin. Pakatandaan niyo po yan. Amaze po ako, Pastor Emily, sa ginagawa ng Diyos everyday. Lalo sa mga kapatid dito nagpapatuloy. That even joy. Yes, amen. Na-amaze ako. Yes. Kahit kay Sister Joy, na-amaze ako kahapon. Sabi ko, God, pagtotoo talaga sa'yo ang tao. Bumubulwak yung totoong pagkatao eh. Alam nyo, kung lahat lang tayo magpapakatino, kung lahat lang tayo dito, totoo talaga, na kahit balatan ka talaga ng buhay, ikaw pa rin yun. Yung walang magbabago sa anyo mo, kung paano ka ngayon itinayo ng Diyos, ikaw yan. Hindi ka panipaniwala ang rapture. Kung ako lang tatanungin, ayokong maniwala sa rapture dahil sa mga ginagawa ng mga tao yun. Pero pangako ng Diyos to eh. Pangako ng Diyos ito. Totoo, wala na po tayo sa pre-trib. Matinding tribulation natin ngayon. Kabi-kabilaan ngayon ang kasinta ni Satanas. At ang pinapatay ngayon ni Satanas, hindi na po ito. Ang totoo nga niyan, parang tatayong pinakakain ng kaning baboy ni Satanas eh. Nakalatag na ngayon sa mundo. Puwarta na lahat. Nakahain, nakalatag na ngayon ang kayamanan sa mundo. Napakadali ngayon magkamkam ng salapi. Para tayong mga baboy, mga kapatid, ang tingin nyo kwarta. Pero kaning baboy yun na kinakain ninyo at dinadapaan nyo. Akala nyo pera yung nasa utak mo, kaning baboy yung isinasaksak mo sa utak mo. Nakapagpaparumi sa puso mo yung iniisip mo patungkol sa... Panginoon, maubusan man kami ng salita rito, Panginoon. Pero hindi mababawasan ang pag-ibig namin sa iyo, Diyos. Magpagamit na po tayo sa Panginoon ng Diyos. Salamat sa Mandaluyong Church. Mula sa pastorang nilagay dyan, ang tagal na panahon bago naging pastora. Ang tagal na panahon. Tulog ang kaluluwa ni Evangelist Marilo. Pinatulog, pinamper ng iglesia. Alam mo mga kapatid, naniniwala ako, yung mga mag-a-arise ngayon ng mga Kristiyano, hindi pang karaniwan. Hindi pang karaniwan. Ibang klase ngayon ito. Ibang klaseng lahi ng Kristiyano ito. Hindi ito hybrid. Ito talaga yung original talaga ng creation talaga ng Panginoon. Walang halo ito. Kaya po mga kapatid, yung mga may halo pa po dyan, manda kayo.
Hindi kayo tatatana ng Diyos. Tunay nga, excuse me, Pastor, tunay nga na yung ganitong klaseng Kristiyano, ang sabi ng Panginoon, kasing hirap hanapin ng ginto. Tama po. Hallelujah. Ganito kahirap ang tunay na Kristiyano hanapin yung katulad ng paghahanap ng ginto. Kaya magpakatatag at totoo yun, yung sinabi nga kanina, no? Yung sinabi mo kanina, Pastora, yung paalala, magpakatatag at magbagong buhay. 490 years binigay na pagkakataon, Yes. magbago, magsalansang, magsisi. Grabe. Tapos mahuli pa, hindi pa makasama sa rapture. Kalaking kabubuhan ng mga Kristiyano kung manlamig pa sa pag-ibig. Thank you, Pastor. Salamat, Pastor Emily. Totoo po yan. Walang kaiba niyan sa kasabihan na pagka nakatagpo ka na ng tunay na matinong asawa at namatay na yung asawa mo. Nako, mag-aasawa ka ng pangalawa. Ipaparehas mo doon sa matino mong asawang namatay na. Kapatid, pag namatay na ang matino mong asawa, huwag ka nang mag-aasawa, papamalo mo na sa ulo mo yun. Hindi mo na mapapalitan yung tunay. Kasi yung tunay, isa lang yan eh. Hindi yan marami. Aleluya, purihin ka, Panginoon sa Kristo. Sa lahat ng Diyos-Diyosan, isa lang yung totoong Diyos. Kaya nga ito, meron kami ditong Pastor Emeline. Kung naghahanap ka ng totoo na tao at totoong Kristiyano, ikaw na lang yun, kapatid. Lagi ko sasabi dito, ikaw yun. Kasi pag naghanap ka ng totoo at nagturo ka sa iba at may nakita kang kahit kaunting hindi tama, mawawala ka. Mabuti pang paniwalaan mo, ikaw na lang yung totoo at malalaman mo yung kung totoo ka pag nakatingin ka kay Kristo. Correct. Totoo yan, Pastora. Isas. Sarili mo na ang tingnan mo sa harapan ng Diyos. Tama. Tingnan ng iba kasi magkasala ka lang kapag mag-compare ka. I-share mo na lang sa sarili mo. Ang mahalaga na i-share mo na ang katotohanan sa kanila na yon kung maniwala sila sa iyo o hindi. Pero ang i-focus mo kung sure ka na. Yan ang mahalaga. Sa Panginoon. Huwag nating ibabata yung ating salvation doon sa kay pastora, kay ano. Siguraduhin mo yung sayo at saka kay Kristo. Kasi kahit matino yung tao na tinitignan mo, pag meron kang ayaw sa kanya, basehan mo yon para hindi ka maging Kristiyano pa ulit. Naiintindihan niyo po ba ako, mga kapatid ko, kapatid dyan sa live, at yung nanonood nito? Totoo yung tao na tinitignan mo as modelo, huwaran ng iyong pananampalataya. Pero tiyak, meron at ayaw mo sa kanya. Dahil hindi tayo parehas ng pagkatao. Hindi parehas ang hubog ng Diyos sa atin dahil iba ang aking pagkatao, iba ang aking pamilya, iba ang upbringing sa akin, iba ka! Sasabihin mo, hindi tayo parehas, hindi mo ako sasang-ayunan, bintisod ka na. Sino naglaglag sa impyerno? Hindi naman ako napunta sa impyerno, ikaw napunta ka sa impyerno. Ikaw ang nagdala sa sarili mo sa impyerno. Pero kung kay Kristo ka nakatingin, may pipintas ka ba sa Diyos? Patayin ka na ng Diyos pag may pinintas ka pa sa Diyos. Ako, pintasan mo ko dito, hindi naman kita mapapatay. Pero, ang ganti sa'yo, ilalaglag ka ng Panginoon sa impyerno. Ang Diyos, pintasan mo ang Diyos, drop dead ka. Drop dead ka. Kaluluwa mo kaagad, patay na. Lock. Hindi mo na mabubusan yan. Wala nang susi. Para mabuhay pa yung kaluluwa mo. Subukan mong pintasan pa ang Diyos.
ibabaling na ng Diyos ang kanyang mukha sa iba. Walking dead ka na. Nakapangingilabot ano? Nakita ninyo yung transition ng mundo. Kung paano naglakbay ang daigdig. Nagbibilang ang panahon. Hallelujah. Nagbibilang ang panahon para matupad ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lamang sa Diyos. Ang dami ng mga nangyayari ngayon. Ayon kay Pastor Ates, itong mga kayamanan ay pinakikita dito sa mga preacher na ito na nakita natin sa ating mga mata. Nagbenta ng kaluluwa kay Satanas ang mga taong ito. Si Satanas tuso yan. Pag binenta nitong tatay ang kanyang kaluluwa, namatay na si tatay, yung kanyang kayamanan, hindi yun pwedeng ipamana sa anak. Kukunin ulit ni Satanas ang perang iyan para yung asawa ay magkukusa rin na magbenta rin ang kanyang kaluluwa. Pagkamatay, hindi pa kikinabangan ng pamilya para yung anak magbebenta rin kaluluwa. Kasi kung ang tatay ang magbebenta ng kaluluwa at ang kayamanan pakikinabangan ng pamilya, di wala na magbebenta ng kaluluwa. Ang gusto ni Satanas lahat. Kung paano sinabi ng Diyos, individual ang salvation. Work out your own salvation every day na pagbabago. Yun ang sinasabi ng Lord na salvation is today. Si Satanas yun din. Kinounterfeit lang niya, pabaliktad. Benta mo sa akin ang kaluluwa mo. Ikaw, ibang klase ang presyo ng kaluluwa mo. Iba ang presyo mo. Ibang oras ng pagbibenta mo kaluluwa. Apo, anak, pamangkin, lolo, lola, pinsan, lahat. Lahat ang buong demonyong magkakamag-anak. Pinenta ang kaluluwa dahil sa kayamanan. Dahil sa kayamanan. Kaya lahat kayo, impyerno. Binulag ang inyong mga mata. Hindi totoong pera ang nasa harapan ninyo. Pera pa ba yun yung ilalagay na sa katawan yung microchip? Coins ba yun yung ilalagay sa inyong katawan? Papel ba yun yung ilalagay sa inyong katawan? Kaya tinawag na kwarta. Ang ibig sabihin nito, yung value ng papel. Yung value nitong papel na ito. Pag nawala na yung value ng papel, pamunas mo sa kubeta. Nasaan ngayon yung value? Wala na sa papel, wala na sa coins. Inilagay na sa microchip. Pag meron ka microchip, may value ka. Mabuti pa ang saha ng saging, makakain ng hayop. Pero ikaw, consumption ka na ni Satanas para sa impyerno. Ba't ka magpapalagay ng microchip? Dahil yung value ng pera sa papel at sa coin, wala na. Ilalagay na dito sa katawan mo. Ngunit ikaw, wala ka ng value. Sa Diyos, burado ka na. Sige pa. Tularan nyo. Mainggit kayo doon sa mga pinanonood natin. Maglaway kayo ng mga kampung kayo ng mga Satanas kayo. Mainggit kayo doon sa mga kwarta na yun, hinigaan, pinapampapaypay, bugkos-bugkos na mga salapi, na nilalaro na lang yung pera, pinalaman sa kama, binutas, pinaulan, pinasabog sa
Mga kapatid ko, hallelujah! Ang mata ninyo, dinadaya kayo ni Satanas sa inyong mga mata. Pero mawawala ng value yung mga papel na yan. Yung mga coins na yan. Sisipain na lang sa daan yung mga pera na yan. Mismo ikaw magsusunog. Tama yung pinakita. Pinansindi na lang yung papel. Totoo yun. Mawawalan ng value lahat itong mga perang limpak-limpak na to. Dahil ilalagay na lang ito sa iyong katawan. Ang kabaliktaran, wala ka ng halaga. Naku, alam mo, Pastora Emeline, I don't care kung abutin tayo ng 3 araw dito eh. Matira matibay. Sabihin niya nga ninyo, kung sino po ang nagtuturo ng ganito, ng 24 oras, pati Sunday service, end times pa rin. Sunday service natin yung ating Lord's Day, overnight pa rin. Bakit? Ganito ang Diyos. Ganito ang Diyos kumilos ngayon. Kahit man lang isang kaluluwa ngayon ang maliligtas, napakahalaga mo sa Panginoon, tao. Kami, marubdob ang aming hangarin na lahat tayo makapasok sa karya ng Panginoon. Matindi rin ngayon pagkukumahog ni Satanas na ilaglag talaga sa impyerno. Lalo na ang mga anak ng Diyos. Kung ano nakasulat dito sa Biblia, hindi na pwedeng palitan ni Satanas yun. Ang lahat ng meron tatak ng Espiritu Santo. Sa panahon ito na nagpapatuloy ngayon sa paglilinis. Wala na po tayo sa pagpapakatuwid lang. Wala na po tayo sa pagpapakabuti lang. Ito na po ang panahon na dalawa na lang. Magpapakasama ka o magpapakabanal ka. Tapos ang usapan. Mamili ka. Magpapakasama ka o magpapakabanal ka. Hindi na po katanggap-tanggap ngayon ang mabuti na lang. Hindi na katanggap-tanggap na ngayon ang matuwid lang. Kailangan banal ka. Or, mamili ka. Magpakasama ka. Ang pagpapakabanal, mahirap. Tatalikuran mo lahat. Everything. Kaya kung ang pamilya mo maghulog sa impyerno, bibigay mo sila sa Diyos. Panginoon, ginagampanan kong tungkulin ko. Ipangaral ang iyong salita. Ngunit ingatan mo kung hindi ako matangay ng aking pamilya. Kunin mo po sila. Huwag po ako ang makuha po nila. Iligtas mo po sila, Panginoon ko. Ngunit kung ayaw nila sa iyo, ingatan mo rin ako. Ilayo mo ako sa kanila. Habulin mo ngayon ang asawa mo, Brad. Hindi rin kayo magkikita sa impyerno. Dinamay niyo pa ang inyong mga anak. Habulin mo ngayon ang iyong magulang at ang iyong pamilya kaysa sa Diyos. Pinapangako ko po sa inyo. Sinuri ko pong mabuti po ang Biblia. Andyan po, Pastora Emeline. Kumpirmay mo, Pastora Emeline, kung meron nakalagay sa Biblia na magkikita-kita at magsasama-sama sa impyerno na katulad ng pamilya na isang bubong doon sa impyerno ang pamilya. Kung magkikita-kita ba, kung magkatabi ba si nanay, si tatay, si bunso, si anak, si apo. Mga kapatid, hindi kayo magkikita-kita. Yun ang dako ng pag-iisa. Mga kasama mo ang kaluluwa ng mga demonyo, sama-sama kayo ron. Pero wala ka mapaglagyan ng kalungkutan. Naghihirap ka na nalulungkot. Super lungkot na halos ikamamatay mo, ngunit hindi ka mamatay-matay. Hindi ka mamatay-matay. Wala po doon ang magulang mo, hindi mo makikita sa dami ng demonyo.
Diyos ko. Ano bang nasa utak ninyo mga tao? Ano ba talaga kung pwede lang namin hukayin yung laman ng utak ninyo? Kung pwede lang mabiyak yung ulo ninyo at ang mga laman ng utak ninyo. Kung anong meron dyan. Huwag ka pong sumama sa impyerno dahil hindi mo rin sila makikita. Pare-parehas kayo nasa lawa ng impyerno pero hindi kayo magkikita. Yun ang dako ng paghihiwalay na wala ng katapusan. Hindi na rin kayo magkakarinigan ng tinig dahil lahat kayo doon sumisigaw at humihiyaw. Walang kapayapaan sa impyerno. Wala na ang presensya ng Diyos. Wala na ang liwanag. Wala na ang hope. Walang love. Wala na. Ang naroroon, takot. Walang habag, yan ang Wala masakit. nang awa. Hindi na nag-i-exist lahat doon yun. Dito kahit anong nangyayari sa ating suliranin, meron pa rin hope. Ay bukas, sa habag ng Diyos, magagawan ko ito ng paraan. Kahit may sakit ka ngayon, ay sa awa ng Diyos, ako'y gagaling sa gamot na ito. Diyos ko, wala nang ganong spirit at damdamin ang mga kaluluwa roon. Paghihinagpis, panghihinayang! Diyos ko po, mga kapatid ko, doon ninyo mararanasan yung totoong panghihinayang. Sayang na hindi ako nakinig. Sayang na hindi ko sila pinaniwalaan. Sayang na hindi man lang ako nagbigay kay kaunting panahon. Sayang na hindi ko sila inunawa. Sana wala ako sa impyerno. Sayang yung boses na yon na araw-araw umaalingaw-ngaw ang DBS. Na wala nang itinuro kundi magbago! Magbago tao! Magpakatatag sa pananampalataya. Umalis na kayo sa mga katuruan ito na hindi nakakatulong sa inyong paglagong espiritual. Anong numero pang iniintay ninyo? Huwag mong tanongin, Pastor Emily, kung agree kami. Hindi kami agree. Hindi kami agree sa sinabi mo, Pastor Emily. Naniniwala kami. Matagal ko nang sinasabi ito. Hindi ito literal na 7 years. Dahil pinagmamasdan namin yung pagtakbo ng panahon. At kung nasaan na tayo. 7 years ba yun na literal? 7 taon bang literal yun? Yung rebulto ni Nebuchadnezzar. Ilang taon na naghari ang Persya? Ilang taon yung panahon ni Nero? Ilang panahon yung Torre ni Babel? Kay Nimrod. At ilang panahon na itong manlulokong hayop na relihiyon ng Katoliko Romano? Na siya ngayong nag-fulfill doon sa 4 na kabayong ito. Puting kabayo, pulang kabayo, itim na kabayo, at kamatayan na kabayo. Itong Universal Church ng Roman Catholic Church. Mga Katoliko, kayo ang aming concern. Hindi po ang Mormons, hindi ang Muslim, hindi ang Sheikh, hindi po yung mga lahi ni Dagon. Kayo pong Katoliko. Bakit? Kayo ang napakalapit sa Kristyanismo.
kaunting pihit mo lang, Kristiyano ka na eh. Ribulto lang talaga. Isumpa mo lang talaga yung ribulto na yan, talikuran mo, dadaling ka na sa pagiging Kristiyano. Pero pag Mormons ka, pero pag atheist ka, ang dami mong pagdadaanan bago ka maging born again. Dahil ang dami nang nadistrong ka ng mga maling aral at karunungang itim sa mga relihiyong ito. Ritual. Pero ang Katoliko, tanggalin mo lang, basagin mo lang ang ribulto, born again ka na. Pambihira naman talagang buhay to. Ribulto lang ang isusuko mo sa pangalan ni Jesus. Tangay ka na. Papasok na si Kristo. Iniintay lang ni Jesus. Itapon mo lahat ng relihiyon mo. Lahat ng ribulto mo. Mag-i-intervene ang Panginoon. Magti-take over ang Holy Spirit. Trabaho ng Espiritu Santo na palitan ang isip mo. Sasang-ayunan mo lang, yes Lord, yes Lord. Gusto ko na po, Panginoon. Nagpapabago na ako. Aalisin na ng Lord yung desire mo dyan. Sa ribulto na yan. Yung yes mo lang ang iniintay ng Diyos. Evangelist Bing, ilang taon na Katoliko? 47 years? Sa isang iglap, ora mismo, sis, basagin mo ang mga imahen mo. Sumunod na araw, ano nangyari? Persecute ka agad ng asawa. Hindi na-delay si Satanas. Galit na galit yung asawa. Nagbinasag ang mga ribulto. Pero dahil ang gusto ng puso mabago, nang alam ang Diyos, nag-take over ang Panginoon. Kaya binigyan siya ng tapang, Sister B. Tatag, lakas ng loob, at yung asawa kahit na pumapasok sa eksena, ang diablo ginagamit ang asawa. Pero ang Diyos may extra mercy sa asawa. Unti-unti bumalik ang loob sa kapatid natin. Huwag natin pakialaman ang trabaho ng Diyos. Ang ibig lang ng Panginoon, isuko mo ko lang kasi sa Kanya lahat. Lord, isinusuko kasalanan, imahin, relihiyon, ribulto, sarili ko, pride ko, Panginoon, pagmamalaki ko, sama ng ugali ko, mga yawa sa katawan ko, Panginoon, kunin mo. Hindi mo kaya yan, ang dami niyan. Everyday, babaguhin ka ng Diyos. Everyday. May aalisin ang Diyos sa'yo, may ipapalit ang Diyos. May aalisin, may ipapalit. May aalisin, ipapalit. Hanggang sa napupuno ka, nadadagdagan ka, nawawalan ka. Nawawalan ka ng masamang espiritu, nadadagdagan ka ng mabuting espiritu. Kaya ang tao, grow and grow every day from glory to glory. Panginoon, salamat po sa iyo, Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Alam mo kapatid, nakikinig ka po ngayon. Kahit ito playback na lang ito sa iyo. Panuurin mo ulit ito. Ako, 100%. Ikaw ngayon kinakausap pa ng Diyos. Langit na talaga. Hindi ka babagsak sa langit. Bubuhatin ka ng Diyos at dadaling ka niya sa kanyang kaharian. Lahat tayo rito, langit ang ninasa po natin. Magbagong buhay na po tayo. Magpakatatag po kayo. Christian ha, sa Kristiyano. Christian. Ito na, yung totoong Kristiyano. Magpakalakas, magpakatapang. Wala tayong titignan Kristo. Pagdating kaya Kristo. Paglilingkod sa kapwa-tao. Maglingkod ka sa kapwa-tao. Pero sa faith mo,
Kaligtasan, salvation, Kristo. Pero paglilingkod dito, di mo mapaglilingkuran ang Diyos sa Espiritu. Dito ka maglilingkod sa tao. Maging matapat ka sa iyong paglilingkod. At ang Diyos, tutulungan ka sa pagpapakalakas mo at magbagong buhay. Everyday po pagbabagong buhay. Hindi po yung kahapon. Namatay ka ngayon, kahapon, matino ka, bago ka namatay ngayon, masama ka, impyerno ka pa rin. Nasa Biblia yan. Hindi po excuse, hindi po si Kristo panakiputas. Trabaho yung pagiging Kristiyano mo everyday. Kaya sinabi natin Panginoon, magbantay kayo at manalangin. Pray without ceasing. Non-stop prayer. Bakit non-stop si Satanas? So non-stop ang ating paggawa ng mabuti. Mabuti, matuwid, tungo sa pagpapakabanal. Matuwid ka lang at mabuti, disappear ka sa mundong ito. Di mo kaya. Lumayas ka na sa lahat ng masama na ginagawa mo. Layasan mo na lahat yan. Lumayas ka, umalis ka, lumabas ka. Yun ang pagpapakabanal. Separate, come out. I-release mo na yung sarili mo doon sa lahat ng ito. Di bali na ang feeling na isolate ka ngayon, huwag ka lang magkaroon ng total emptiness sa impyerno. Dito lang yan. Yung nararamdaman mo na parang na-isolate ka, ako, pasalamat ka pag in-isolate ka ng Lord. Ako, thankful ako. Thankful ako na tinantanan ako ng lahat ng mga tinik sa aking katawan. Number 1 na tinik sa aking pamilya eh. Tinik yun eh. I praise God na nawala yung mga tinik. At malaya ako ngayon nakakagawa ngayon sa gawain ng Panginoon. Unlike before, kaunting ginagawa mong mabuti, naku, andyan ka agad si Satanas. Buti nga, hindi ako napatay. Ilan na nagtangka sa akin na patayin ako para hindi mangyari sa buhay ko to? Kapag ang Diyos may plano sa hindi nakatakda kang mamatay, kahit sino pang kamatayan, sasawayin ng Diyos yan, mabubuhay ka, magpapatuloy ka. Pero mamatay man ang katawang ito, ang importante yung kaluluwa, huwag mamatay. Amen? Yung kaluluwa po natin ang ingatan natin, huwag mamatay. Sa panahon ito, ang unang papatayin ni Satanas, yung pananampalataya relasyon mo sa Diyos. Saka na yung katawan. Oh, Diyos Panginoon ko. Noon patay katawan, pananampalataya buhay. Sa sabi ni Satanas, hindi nauubos ang Kristiyano. Pinatay na lahat, pinakain sa hayop, nilagari, hinulog sa balon, ipinako. Lahat na ginawa ni Satanas, may Kristiyano pa rin. Pero sa huling panahon, alam ko na, sabi ni Satanas, hindi ko papatayin ang katawan, ang papatayin ko yung kaluluwa sa pamagitan ng lust of the eyes and lust of the flesh. Beware sa nakikita ng mata at emosyon. Beware. Mata at emosyon, pag-ingat kayo. Ito ang gamitin ninyo kung anong taktika ni Satanas. At yung inyong pananampalataya at rebuke. Right away, rebuke si Satanas. Takas yan. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po rin ang ating Diyos na buhay. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. To God be all the glory. Purihin ang Diyos. Salamat po, Pastora Emily. So, binabalik ko na po